Nung pinindot ko ang play, may nakita ako na hindi ko na mabubura sa isip ko. Hindi na ako nag-isip. Kinuha ko ang bag ko at hinila ko si Rico papunta sa likod ng cafe. Sa likod, may maliit na pinto papunta sa alley. Tumakbo kami, halos madapa sa basang semento, sa kaliwa. Sigaw ni Rico, pero mahina, parang ayaw niyang marinig. Sa likod may yabag, may mga boses. Stop! Huwag kayong tatakbo. Pero hindi yung boses ng pulis. Wala ring sirena, wala ring badge. Nakalabas kami sa main road, sumakay sa unang jeep na dumaan. Humihingal ako, si Rico namumutla. Ma'am, sorry, bulong niya. Hindi ko na kayo dapat idinamay. Anak ko na ang dinamay nila, sagot ko, nanginginig ang panga. Wala na akong dapat matakot. Bumaba kami sa palengke kung saan maraming tao. Doon kami nagtagal, naghalo sa crowd. Sa loob ng isang lumang internet cafe, doon namin pinanood. Hindi ko gusto ang internet cafe. Maingay, amoyosi, mainit. Pero iyon ang safest, maraming tao. Hindi kami madaling dukutin. Isinaksak ni Rico ang USB sa computer. Pinindot niya ang filed CCTV, room 12, 11:43 p.m. Lumabas ang grainy video isang kwarto. May matandang babae sa kama, mahina, nakapikit. May caregiver sa tabi, hawak ang chart. Pumasok ang isang lalaki, nakasuit, may ID. Hindi kita ang mukha sa una. Pero nung lumapit siya sa camera, lumitaw ang name tag, Alvin. Nanlaki mata ko, hindi ako makapagsalita. Sa video, may ibinulsa siyang papel mula sa folder. May pinaabot siyang envelope sa caregiver. Ang caregiver, tumango. Tapos, may ginawa silang mabilis. May pinirmahan sa chart. Pagkatapos, lumapit ang caregiver sa tray ng gamot. May kinuha siyang vial. May tinuro si Alvin. At doon ko nakita ang pinaka nakakapanlamig. Ini-inject niya ang gamot sa IV line ng matanda. Hindi ako nurse pero caregiver ako. Alam ko ang normal at hindi normal. At ang nakita ko, hindi normal. Ilang minuto lang, humina ang paghinga ng matanda. Nagpanic ang caregiver pero parang scripted. Nagpress ng call button, dumating ang guard. Dumating ang isa pang staff, lahat parang rehearsed. Tapos, sa dulo ng video, bago mag-cut, lumapit si Alvin sa camera unit at tinakpan ng lens. Lumabas sa screen, file corrupted. Humawak ako sa bibig ko. Nagsusuka ang sikmura ko. Ma'am, mahina si Rico, may iba pa. Sa folder ni Lucas yung mga transfers. Binuksan namin ng screenshots. May mga bank account numbers, may amounts. May monthly, may bonus. Parang payroll ng krimen. Bakit hindi nyo dinala sa pulis? Tanong ko, halos pabulong, natatakot na marinig kami. Napailing si Rico. Ma'am, may pulis na kasama nila. May mga taong protektado sila. Kaya gusto ni Lucas sa journalist. Para lumabas sa public, para hindi nila matakpan. Naalala ko ang draft message ni Lucas. Proud ako sa'yo, ma. Siguro, bago siya mawala, gusto niyang maging proud ako sa kanya. Tumunog ang cellphone ni Rico, unknown number ulit. Saglit niyang sinagot pero walang boses. May tunog lang ng paghinga. Biglang nag-message sa phone ko. Galing sa number na hindi ko kilala. Alam namin kung nasaan kayo, ibalik niyo ang files. Kung ayaw niyong sumunod, susunod kayo kay Lucas. Nanlaki mata ko. Nagsimulang manlamig ang kamay ko. Rico grabbed my arm. Ma'am, kailangan natin ng backup. May isa pang taong pwede nating lapitan. Sino? Bumulong siya, parang takot marinig ng hangin. Yung anak nung matandang nasa video, si Dana. Doon ko napatigil, Dana. Yung pangalan na narinig ko sa episode 1, anak ni Nana na kausap niya sa phone. Ibig sabihin, connected ang lahat sa trabaho ko. At kung ganon, baka ang susunod na target nila ay hindi ako, baka si Nana.